Ngayong summer, kanya-kanya tayong paraan sa pagpapaganda ng katawan. Kaya naman patok na naman ulit yung mga fad diet o yung mga nangangako ng magandang katawan sa maikling panahon na mababawasan kaagad ang inyong timbang. Pero ang tanong, nakakatulong nga ba ito para magkaroon tayo ng beach-ready body? Alamin natin yan kasama si Diane Mendoza, isang registered nutritionist dietitian. Good morning, Diane. Good morning, Miss Cara. Okay, ang dami nga mga fad diet ngayon. Yes. At may South Beach, may Cohen, what else? Dukan, we have. May ano bang kaibahan itong mga ito sa isa't isa? Ngayon kasi yung nauuso sa atin sa Philippines is Cohen. Yung Cohen diet natin, based siya actually na parang sinasabi nila na may imbalance daw ang katawan natin sa hormones. So, kapag na-test na nila yun, i-ano kanila sa isang blood chem, and then after that, nalalaman nila kung nasaan yung imbalance na yon. And then with that result, nagpe-prescribe sila ng diet na mababalance yung body mo, thus make you lose weight. Pero I've talked with some people na nag-Cohen na, tapos may kakilala rin akong nag-South Beach. Parang may common denominator sila eh, low carb. Actually, minsan no carbs at all. Yes. Tapos halos walang fat. Is this healthy or may side effects ba yung mga ganito? Totoo, no? Lalo na South Beach and Dukan, first phase nila usually is protein lang. They trim off carbohydrates and then fat. Well, ang side effects niyan is, meron tayong carbo, protein, and fat kasi kailangan yun ng body natin. Every day, it must be supplied within the body. Kasi meron silang ginagawa na kailangan sa katawan natin. So, if you take that off on your diet, drastically pa, then for sure, meron yung mga deficiency na mag-occur. Okay. Mga kapuso, ang hindi po naiintindihan kasi ng marami sa atin na parang ang carbs masama. Pero meron namang good carbs at merong bad carbs, di ba? Yes. Ang importante, kailangan lagi ka may carbohydrates. Oo. Ang pipiliin natin yung good sources of carbohydrates nga, yung mga complex vegetables, mga wheat bread, ganyan. So kasi kailangan niya, ang carbohydrates usually ang bibigay ng energy sa katawan natin. In a day, the minimum we can go low is 130 grams of carbo per day. So, yung mga iba na nag-diet, sobrang tinatanggal nila yon. Nanghihina sila. Oo, kasi ang pinaka-fuel ng brain natin is glucose. So, kung wala tayong glucose na nanggagaling sa carbohydrates... Nakuhihina yung mga utak ninyo. Yes, so kaya... Maganda ka nga, pero mahina naman yung utak. Dapat sharp ang brain. Ayaw natin yan. Yes. Isa pa pong mga kapuso na i-discuss namin sa inyo ni Miss Diane ngayon is that minsan, nasa paraan lang ng pagluluto natin, pagpe-prepare ng pagkain, para mapababa natin or mapataas yung calories, yes. diba? So, meron kaming mga nakahanda dito, mga food samples, na akala natin low calories, pero mataas pala siya. Yes. Depende lang sa pagluluto. So, ito, meron tayong adobo, with egg and with fried egg rice. and fried rice. Yes. Ang calories nito ay... Around 407 estimate natin. 407. Yes. Pero... Pag kinumpare natin siya, for example, gusto mo mag-lunch. Since nagmamadali ka, ito yung usually offered sa mga restaurants, you'll have around 407 calories. So, malaki yun. Yes, medyo malaki siya in one meal. So, i-compare natin siya if you'll just have barbecue and plain rice. So, yung difference lang ng fried rice over plain rice is medyo malaki na. Ah, talaga? Yes, 100 calories na medyo yung nadagdag sa rice alone pa lang. Rice alone. So, wag na mag-steam rice na lang kayo, mga kapuso, kesa mag-fried rice kasi mas malaki kaagad yung may dagdag tayong fat. And yung choice ng meat. So, for example, ito, chicken wings. So, mas mataas din siya sa fat. High fat, so high calories. So, piliin yung white meat. Not necessarily white meat, pero may part ng chicken na lower in fat. For example, yung chicken breast. Kung gusto nyo mag-adobo, less than 407, instead of chicken wings, you can use chicken breast. And then yun nga, kahit pork siya, kasi isipin natin, chicken is healthier than pork. Is lower in calories than pork. Pero kung yung pork naman na ginamit natin is yung lean, it's actually lower than the chicken wings. At saka yung pagkakaluto nito, grilled. Yes, wala siyang additional fat compared to this one. Yun. So, ito, tingnan mo, finry mo na ginamitan mo na ng mantika. Ito, may mantika na naman. Ito, wala. So, better ito. Kaya ito ay 282 calories lang. Very good. Okay. Same ano rin tayo with this one. So, kung sandwich, so we... breaded chicken versus grilled. So, yung breaded, meron na siyang flour, meron pa siyang additional fat, and then mayonnaise. Compared to the grilled chicken, walang additional fat, and then instead of mayo, we use barbecue sauce. So sa totoo lang mga kapuso, itong dalawang ito, parehong part ng chicken ang ginamit, pareho silang manok, pareho halos ng ingredients. Yun nga lang ito, nilagyan mo ng breading, nilagyan mo ng mayonnaise. Yes, and then fried pa. Tumataginting na 321 calories siya. Yes. Pero ito,
na ginrill mo lang yung chicken, nilagyan mo ng barbecue Konting sauce. barbecue sauce para may lasa is around 186 lang. Wow, amazing. Yes. Okay. Ngayon, mga kapuso, palagi rin tayo kapag nagda-diet, salad lang ako. Ganyan, Yes, di ba? akala nila mabubuhay sila sa vegetables Oo, lang. pero meron ding problema Oo. kapag mali yung pagkaka-prepare mo ng vegetables. Yes, exactly. So for example, yun nga, sabi mo nga is vegetables, akala nila yun na yung pagpalose ng weight. Pero yung vegetable salad mo naman is topped with all this mayonnaise, dressing, may cheese pa, and then some with bacon pa. 'Di ba? So, tumataginting siya ng 282 calories din. Diyos So, ko, magkakanin na lang ako. So, yun nga, parang Nalungkot ka na sa buhay mo. 282 yes, malaki calories pa yung pa calories rin. mo. Compared mo siya over sherbet or plain ice cream, we can have 80 to 100 calories lang. So, kapag kasi tinignan natin, first na magpa-pop sa mind natin is ito yung mas nakakataba mataas. ang ice cream. Yes. Oo. So, kung plain lang siya or sherbet, less than 100 or 100 lang siya compared to this one with bacon, cheese, and mayo. Alright. Pati sa yung iniinom natin, meron ding difference. Yes. Sige, ano po itong meron Since summer tayo? ngayon, mahilig tayo sa shake. Right. So, ang advice ko is opt for dun sa lagi sa mas natural and mas lower ang calories. So, lahat ng may milk, basically, may additional calories yan. Especially if whole milk. So, for example, for this milkshake alone, kung may fruit siya, 230 na siya. Compare lang natin siya sa isang fresh na fruit shake. So, it can go as low as 100 below, 80 below. 230 na kaagad. So, ibig sabihin, ito mas marami pang calories kaysa dito? Yes. Nakakaloka. Alright. So, kailangan lang talaga piliin mo kung paano pinrepare yung meal. Yes. Alright. Meron ka bang advice sa ating mga kababayan, mga nanonood sa atin ngayon, kung nagusto pa nilang humabol sa pagpapapayat ngayong summer? Start early. So, as much as possible, wag nating hintayin na 1 week before tayo magpunta ng beach, tsaka tayo magda-diet. Kasi with that, usually, magka-crash diet talaga. And ang principle kasi sa diet is, dapat yung kinakain natin, same lang with the output. So, kung kumain ka ng madami, dapat mag-physical activity ka ng medyo mas madami din or mag-exercise ka ng mas mahaba. Kasi yun yung dapat binabalance natin. It's the energy input versus the energy output So, sa body kahit natin. kumain ka ng mag-take in ka ng maraming calories, i-burn mo yon, Yes. you're good to go. Alright. Yes. Thanks very much, Diane Mendoza. Thank you. Salamat.